Alright, once again, this is Master Rapid. Good morning, good morning. Ito na naman po si Master. Magbibigay lang po ulit ako ng possibly last update na po ito ni YouTube para sa 2025 na magiging effective o magiging significance po para sa sa taon ng 2026. Doon sa huling update po niya, marami po siya, maraming nilabas na update, pero pumili lang ako ng 4 na sa tingin ko magiging significant po sa ating mga creator, mga YouTuber, maliliit na creator, maliliit na YouTuber, kung ano man po yung gusto nyong tawagin sa sarili natin. Pumili lang ako ng 4 na sa tingin ko magiging malaki ang impact po para sa atin. So yung number 1 po niya, ito nilista ko siya, pasensya na sa mga hindi nyo mababasa yung sulat ko, no? Sulat ano yan? Sulat manok. Sulat babae. Babaeng manok pula. So ayan, 4 lang po yung nilista ko. Meron tayo dito sa number 1, from mobile to living room. So imaginein po na, at kung natatandaan naman po ninyo, talagang yung ano ni YouTube kung paano siya nagsimula ay video sharing, di ba? Video sharing. Pero dati ang platform lang talagang tinatarget nila ay mga computer, laptop, cellphone lang. So dati nung hindi pa ganun ka yung cellphone, so kadalasan nasa computer lang, sa desktop, laptop. Pero nung lumabas na yung mga mobile tablet, mobile cellphone, so nag-expand si YouTube sa platform na yon, na doon ipinakikita yung mga content natin. Ngayon nag-expand ulit siya. Tulad dito, sinabi dito, from mobile to living room. So kung mapapansin po ninyo, pag bumibili po tayo ng mga TV ngayon, kadalasan sa lahat po ng TV ngayon ay mga smart TV na. Sa lahat ng smart TV, included na po doon kagad sa apps niya, sa apps ng TV, yung YouTube. So ready-made na po kagad doon yung YouTube. So bakit po ginagawa ni YouTube to? Bakit ginawa ni YouTube? Kasi balak niya pong banggain o tapatan yung platform ng Netflix, Prime Video, kung ano man po yung mga online viewing platform na mga ganon, yung mga movies na pinapanood natin sa Netflix. Parang gusto rin po banggain ni YouTube na gano'n, na parang magiging regular part na tayo ng viewing platform sa TV, dahil nga babanggain ni YouTube yung mga nasabing mga ganong mga ganong platform, yung Netflix, Prime Video, yung mga ganong, hindi ko alam po na iba pang mga ganon. So ayun yung para doon sa from mobile to living room. Kakibat nun, ini-encourage niya tayo na pagandahin pa yung paggawa ng content. So dito lamang po yung marunong gumawa ng marunong o magaling mag-edit. So doon sa pag-edit nila, marunong silang gumawa ng visuals, mga ganun. Di ba minsan pag nanonood tayo ng mga sa YouTube, yung mga magagaling yung edit, may mga visuals pa sila sa likod o abang sa screen, makikita mo may mga pinapakita pa silang additional visuals na kung kaya natin gawin yun, kung kaya nyo pong gawin, mas maganda, kasi isa yun sa mga ini-encourage ni YouTube, na although matagal niya na yung gusto, pero ngayon mas pinupush niya na para sa 2026 onwards na magiging mga significance na mangyayari. So mas lamang yung magaling mag-edit, mas lamang yung maraming gadget na ginagamit sa pag-edit. So ako kasi, dahil hindi ko alam kung kaya kong sabayan yun, dahil bobo po ako sa pag-edit. Asawa ko ang taga-edit ko sa mga ganyang bagay. Tapos number 2, content at your own language.
merong mga content creator o mga small YouTuber na gumagawa ng content, hiyang-hiya magsalita doon sa local dialect na kaya nilang gamitin. Let's say, aminin naman natin yung mga minsan yung mga Bisaya, di ba? O mga kadalasan sa Bisaya napapansin ko, hirap silang mag-Tagalog. So, pinipilit pa rin talaga nila na mag-Tagalog kasi akala nila baka hindi sila papanoorin, hindi sila papansinin. Pero ipinupus ni YouTube na magsalita ka at your own language at your own dialect kasi pwede mo naman pala siyang lagyan ng caption o subtitle para ma-auto-translate kung ano yung sinasabi mo. Pwede ko mong i-translate yan sa English, tapos pwede mo pa siyang i-translate into another dialect, halimbawa sa ibang bansa kung gusto mo siyang ganon. Ayun yun. So pinupus ini-encourage tayo ni YouTube na gumawa ng ganong content at our own dialect para maging tawag doon, malapit daw sa puso natin yung content. Yung sinasabi niya, yung YouTube is expanding into multilingual setting. So, multilingual setting daw, yung mga ganon. Bringing your content into more direct to your heart. Sulat kamay ko na, di ko pa naiintindihan. So, yung local audience to global community. So, yun nga, yung sinasabi ko, no. Yung sarili nating dialect o local dialect, kung gagawa tayo ng content, wag daw mahihiya o wag isipin na pangit o ano, kasi pwede naman talaga yon. Tapos tina-translate na lang ni YouTube yon into sa English o sa ibang dialect na papabor kung saan niya yon ipapakita yung channel ninyo. Okay? Number 4 lang po yung kinuha kong update, ha, pero mahaba ho yung update niya. Number 3, ito nabanggit niya po ulit. AI is a value-added item. So napaka simple ng doon pa lang, simple lang, halos konti na lang ipapaliwanag, no? So hindi bawal gumamit ng AI siyempre with moderation, kung paano mo gagamitin yung AI. So gamitin natin sa content natin with moderation, kung paano natin gagamitin. Kasi minsan sa AI mapapa-enhance natin yung quality ng content na ginagawa natin. Totoo naman talaga napapa-enhance yung quality ng content. So hindi po bawal gumamit ng AI, basta as long as kung gumamit ka ng AI at meron kang AI content, sa description pa lang sasabihin mo na meron kang AI content doon sa content na ginawa mo. Tapos, number 4, globalization. So, doon sa globalization, ang sabi niya, YouTube doesn't care where you from, but whether if your content can compete globally. So, sinasabi ni YouTube dito, it doesn't care kung saang bansa ka galing o saang lupalop ka man, kung may mga sa bansang pinakamahirap ka man nang galing, o di ba minsan may mga ganon. It doesn't care kung saan ka bansang galing. Ang tinitingnan ni YouTube ay kung yung content mo ay kaya makipagsabayan, kayang sabayan yung mga content ng mga bansang mauunlad, o sabihin natin yung mga content creator na nasa bansang maunlad, na dahil maunlad sila, sabihin na natin mas marami silang gadget na pwedeng ginagamit sa pag-e-edit, sa pag-upload ng content, mabilis yung internet, yung mga ganon. It doesn't matter daw kung saan bansa, basta tinitingnan ni YouTube ngayon ay yung kung kaya mo mag-compete globally. Ibig sabihin, tinitingnan dito yung quality, yung ganon, mga ganong bagay. So,
ito yung mga update ni YouTube na nakikita ko sa year 2026. Malaki yung magiging impact po sa atin. So kung mapapansin po natin, itong 4 lang ito yung una kong kinuha. So babalik lang ako doon sa number 1. Meron lang ako dadagdag. Kung mapapansin po ninyo sa analytics ninyo, kung sisilipin ninyo yung analytics ninyo, included na doon sa mga platform ko sa pinapanood yung channel natin ay yung sa TV. Pagka pinanood sa TV yung content ninyo, yung ads nun mas mahal lang konti kumpara sa pinanood sa computer, sa laptop o sa tablet. Mas mahal po siya. Tapos mas magiging mahal siya pagka pinanood po yung content nyo sa Amerika. Mas mahal sa Amerika kasi kahit sa tablet, sa cellphone, sa computer pinanood, mas mahal yung bayad sa ads. Tapos magiging mas mahal pa lalo kung sa TV panonoodin. Kasi dito sa atin nakikita ko sa analytics ko, pagka may nakikita akong ganon, tinitingnan ko pagka ilang porsyento yung nanonood sa ads ng content ko sa TV. Tapos tinitingnan ko yung bayad, mas mahal po ng kaunti kumpara doon sa nanonood sa TV, sa computer, sa mga ganon, sa mga mobile gadgets. So yun po yung mga update. Mag-recap lang ako. From mobile to living room. So napaliwanag ko na rin po yan kung ano yung mga konting paliwanag. Kung hindi nyo po ganong maintindihan, pasensya na po ha. From content at your own language, yun yung number 2. Number 3, AI is a value added item. This number 4, yung globalization. So ayun ito yung sa tingin ko mga mahalagang update na magiging malaki yung impact sa atin. Tapos magdadagdag lang po ako. Ito po ay hindi naman update. Itong idadagdag ko, hindi na po itong update, pero ito po ay mga na-discover ko dahil sa may mga tao na nagtitiwala sa akin na ipasilip yung mga channel nila, at dahil doon nagkakaroon ako ng mas malawak na kaalaman kung anong nangyayari sa mga channel natin, lalo na doon sa mga hindi pa monetize at mag-a-apply na. So ito po ay para sa inyo talaga, okay? Lalo na doon sa mga hindi pa nag-a-apply, yung hindi pa nakasubok mag-apply at mag-a-apply pa lang. Ito yung sinasabi, be your original creation. So wag kayong gagamit ng mga mass produce o mga repetitive na upload na dahil trending, gagayahin ninyo, mag-upload din kayo ng ganon, repetitive yon. Tapos ito yung pinakamahalaga sa pag-upload, sa pagpapamonetize po. Ito po yung mga tinitingnan natin, tinitingnan ni YouTube. Ayan, no? Main theme, most viewed videos, newest videos, biggest proportion of watch time, tapos video metadata including titles, thumbnails, and description. Ay, nabanggit na naman si description. Tapos yung channels about section. Yung about section po, ang ibig po sabihin dyan ay yung channel description. Halimbawa, kung titinan nyo po yung channel ko, sisilipin ninyo, makikita nyo po doon yung channel ko ay nakalagay doon. Ako po ay gumagawa ng mga video tungkol sa pagre-repair, o nagre-repair din po ako. At lately, nung nahilig po ako magsulat-sulat ng mga story, inedit ko po yun, nagdagdag po ako doon na gumagawa rin ako ng mga story. Mahalaga ho pala yun na makita, mag-reflect. Yung mga ginagawa nating content ay nagre-reflect doon sa channel description natin. So mahalaga po yun kasi tinitingnan po ni YouTube pala yun. Pati itong mga nanonood sa atin, kung yung mga age bracket na mga viewer, tinitingnan din po niya yan. Ito yung biggest proportion of watch time, tinitingnan niya yan. Tapos yung paggawa natin ng titles, yung mga description, tinitingnan niya yan. So yung main theme, kung ano yung kung para saan yung channel mo talaga. So ayan yung tinitingnan. Mahalaga ho pala yan para makita natin kung
pagka gumagawa tayo ng para sa pagpamomonetize, ito yung mahalaga na mag-reflect yung mga content natin, sabihin relevant doon sa ginagawa, sa sinabi natin na description doon sa title. Let's say, halimbawa, sinabi mo ikaw ay nagluluto-luto, pero halos wala namang video na nagre-reflect doon sa content mo, sa description, channel description mo. Ayun yung pinaplug ni YouTube. Parang sinasabi niya na parang hindi ka talaga, hindi totoo, hindi ka nagsasabi ng totoo. So ayan yung mga example ng para sa mga hindi pa monetize, magpapamonetize pa lang. Ayun yung mga example na dapat tingnan pala. So nagpapasalamat ako dun sa mga taong nagtiwala, dahil mas naiintindihan ko na ngayon kung ano yung dapat gawin para mas madali ma-monetize. So yun lang po, maraming salamat po sa inyo. So kung meron kayong mga hindi pa rin mga maintindihan, subukan nyo po kung i-PM o subukan nyo po mag-comment doon sa sa aking mga video. Nakita ko po yung comment nyo doon, subukan ko po kayong balikan, sagutin ko po kung ano po yung kaya kong sagutin sa mga tanong po ninyo. Saka ko na ipaliwanag yung isa pa, yung trust score. So mas kukuha pa muna ako ng mga data kasi kayo na ko lang to na discover. Medyo ayokong magbalita sa inyo ng mga hindi ako sigurado. So magre-research pa ako dito, maghahanap ako ng mga memo ni YouTube na relevant dito sa trust score. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyo.